part 2. Okay. Sabi po ng 1 Timothy 3:7, moreover, he must have a good testimony among those who are outside, lest he fall into reproach and the snare of the devil. So, sa New Living Translation, also people outside the church must speak well of him. Tamo, no, yung maging yung mga tao sa labas, yung kanilang impression dapat maganda ang sinasabi, yung mga outsider. Kaya depende yan sa nakikita sa iyo. Roman number 4, there are many things that can affect the meaning of your name. No, mga bagay na pwedeng makaapekto sa kahulugan ng iyong pangalan. Una, o letter A, your confession. Your confession. It can affect your name. Diba? Ibig sabihin, what you say and the type of words that come out of your mouth can affect your reputation. Tama? Kung ano raw ang sinasabi mo at yung uri na lumalabas sa bibig mo, yan po, ito po ay nakaka-apekto, no, sa tinatawag na reputasyon. Di ba? Hindi alam ng iba yun, no? Kala nila hindi nakaka-apekto. So, very yun, na may impression na kagad yung mga tao sa iyo. It affects your reputation. Pagka puro negative ang lumalabas sa bibig mo, apektado reputasyon mo niyan. Yung tao na ito. Pagka puro galit, mainitin ang ulo ng tao na ito. Di ba yung mga gano'n, no? Meron na kagad reputasyon na impression ng mga tao sa iyo, eh. Oo, pag nagsasalita ka, kaya huwag ka na lang magsalita, eh. Paano? Di ba? Kaya dito mo sa pantas, di ba? Nakita mo meron na pagka ka eh. Kumbaga sa tawag doon. Pagtutulungan ka. Pag ikaw nagagalit, magagalit ka, sige. Nagalit, di wala na. Yan lang yun, eh. Kaya basa nga po awit 15:4. Awit 15 verse 4. Those who despise flagrant sinners and honor the faithful followers of the Lord and keep their promises, even when it hurts. Amen. Tagalog. Ang ipinapuwil ng Diyos ay di niya pinapakasamahan. Mga may takot kay Yahweh, kanya pinaparangalan. Okay. Sa pangakong binitawan siya'y laging tapat, anuman ang mangyari, salita ay tinutupad. Anuman ang mangyari, salita ay tinutupad. Sa pangakong binitawan, di ba? Kanya itong tinutupad. So, it affects your reputation. Lalo na sa kanila, mahalaga yung oath. Yung vow nila. Pag nangako sila, oo, may word of honor yun sa kanila. Mahalaga ang word of honor sa kanila. Ngayon word of horror instead of honor no? 15:4. Another one, nakaka-apekto, your behavior. How you behave and the lifestyle that you lead can affect your reputation. Actually, na to? 3 puntos na to, di ba? Pwede mo na maging sermon yan, di ba? Preaching na yan, no? So, basa nga po 1 Samuel 18:30.
Berta. Opo. 1830B. First Samuel. Ay nagtatagumpay tuwing makikipaglaban sa mga Filisteo. At sa lahat ng taon ni Saul, siya ang nagkamit ng pinakamaraming tagumpay, kaya lalo siyang napatamya. Amen. David behaved. Good morning po, madam. Morning. Po. Sabi uli. Saan ba yun? Wala. And sabi po, David behaved more wisely than all the servants of Saul, so that his name became highly esteemed. No? His name became highly esteemed, highly favored. Diba? Kaya lang, kailangan, sabi roon, David behaved, tama ba? More wisely. Kaya kailangan, no? Yun ang katangian niya. Ang kasunod naman noon, tataas ang tingin ng tao sa iyo. Tama ba? Pagka, wrong behavior. Diba? Degrade. I-degrade ka ng tao. Maliit ang tingin ng tao sa iyo. Tama? Kaya, napakahalaga ang, behavior. So, nakakaapekto ito sa ating pong reputasyon. Letter C, your associations. When you associate regularly with certain types of people, you gain a reputation. Acts chapter 4 verse 13, sabi po diyan, now, when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled, no? And they realized that they had been with Jesus. Amen? Ganda, no? Nung nakita raw nila yung tinatawag na tapang ni Pedro at ni John, di ba? Boldness. Ano na-perceive nila? Ano yun? Bakit sabi nila, ang tatapang nito, mga bold dito mga aral, pero wala naman mga pinag-aralan to. Uneducated, tsaka untrained, sabi po nila. At namangha sila. Ibiro mo yung kulang ng alam, di ba? Lack of education, like for example, untrained men. Namamangha yung mga tao sa napapakinggan sa iyo. Pwede pala yun, Ano susi? Anong dahilan? Yun ang dahilan, sabi po ng huli pangungusap, and they realized that they had been with Jesus. Yun ang sekreto. Lalim na ng relasyon sa Panginoon. Amen? Magkakaroon ka ng anointing. No? Yan kahalaga yun. Kaya, of course, syempre, kung sino yung kasama mo, lagi mong kasama, nakaka-apekto yun sa mo, katauhan mo. Kaya mahalaga yung Diba sabi nga, tell me who's your friend and I tell you who you are. Choose properly yung companion po natin. Kasi iba nako-compromise Sabi ni Socrates, the way you gain a reputation, a good reputation, is to endeavor to be what you desire to appear. Ang blanco, desire to appear. Amen? So, Roman number 5. Kaya ba tapusin? Hindi naman. Kala ko matatapos natin. Ano yung Desire to appear. Of his enemies. In connection to association, his enemies. Single. So, sabi nga, balikan ko yun, association. Perhaps we could add the concept reflected in an Arabian proverb. Ano po yung Arabian Proverbs? Judge a man by the reputation of his enemies.
Paano yun? Ano yung Arabian Proverbs? Judge a man by the reputation of his enemies. Paano na sa Tagalog? Parang hirap ano? Judge a man by the reputation of his enemies. Anybody? By the reputation of his enemies. Ibig ko sabihin nun, the Yeah. kind of people who oppose someone reveal a lot about that person's true character, values, and impact. So, ano sa Tagalog? Ano siya, pwede na. Sabi yung padala na yan. Ito sa matawag. In Tagalog, judge a man by the reputation of his enemies. Mas makikilala mo ang totoong pagkatao, prinsipyo at tapang ng isang tao base sa kung sino ang mga lumalaban Kumakala. o nagagalit sa kanya. Nagagalit sa kanya. Like for example, yung mga apostles, di ba? They were persecuted not because mali sila. Galit ang mga Pariseo, ang mga Romano sa kanila. Bakit? Dahil sa kanilang pagtayo sa kanilang pananampalataya. Amen? Kaya nga sabi sa kanila, from now on, ayaw na namin kayo maririnig na nangangaral sa tao na yan. Pangalan na yan. Di ba? Pero ano sabi nila? We would rather obey God than men. Di ba? Masusundin namin ang Diyos kaysa sa inyo. Okay. Ibig sabihin, ito nga, ang ganda na ito eh, ng Arabian Proverbs na ito, no? Sabi rin eh, judge a man. Pwede mo magkaroon ng hatol sa isang tao in connection doon sa reputasyon ng mga kumakalaban sa kanya. Umaaway sa kanya. Diba? Bawa, may i-chismis ka. No? Nang ano eh, ikaw ang pag-uusapan. Eh yung nagsasalita, nuno na pagiging chismosa. 'Di ba? Kapani-paniwala ba 'yun? 'Di ba? So, yun po yung ano noon. Yung pagkukumas yung nagsasalita, hindi po talaga pwedeng paniwalaan. 'Di ba? Mas kapani-paniwala yung tao na ito. Diba? Kaya kailangan, siyempre, yung iba naman ine-entertain eh. Dapat i-correct mo yun. Dapat mali ka sa pagkakaalam mo na yun. Yan po yung Sabi dito, Bishop, ang ibig sabihin, ang klase ng mga taong kumakalaban o sumasalungat sa isang tao ay nagpapakita kung ano ang kanyang paninindigan. Prinsipyo, Klase. laki na influensya niya. Klase ng tao na sumasalungat sa iyo. Eh, yung mga sumasalungat sa iyo, mga pasaway. Di ba? Oh. Yung mga ganun eh. Walang integridad, kumbaga sa Yung kumakalaban sa inyo, yung lumalaban sa inyo. Against. Ang magiging response, pinapakita ko ano magiging attitude mo doon, yung magiging response mo doon sa ano na yun. O nagre-reflect ng reputasyon mo. Kasi, Dapat bete, kung ano magiging reaction mo sa kanilang mga sinasabi sinasabi. o ginagawa. So, if you are not affected, ito ay nagbabadya ng you have a good reputation. Ito rin, di ba yung ganun. Pero yung pag hindi yung mga tao na nagsasalita sa iyo against you ay mga tao naman na walang K, di ba? Ano yung Either may Nonsense. inggit na. Parang ganun eh. Kaya mukhang kumakalaban sa yung mga chismosa, nakikita ng mababa yung dividend doon, chismosa ka din. Oo. Pero pag kumakalaban sa yung mga Yun. gobernador, ibig sabihin, mataas na tao. Kasi nakikilala na kung ano yung kalaban. Totoo yun. Okay, sige, hanggang 45 natin tapos. Roman number 4. Ay, tapos na, no? 5 na tayo.
if a person is going to have a good name, he or she must choose it. Choose it. Proverbs 22:1. A good name is to be chosen rather than great riches. Loving favor rather than silver and gold. Mapasok tayo ron, ano? Ang mabuting pangalan ay nararapat lamang na piliin kaysa sa napakalaking kayamanan. Great riches. No? Mabuting pangalan. Kaso, ang baliktad naman ng mundo eh. Ang hinahanap, great riches eh. Diba? To the point na masira yung pangalan. Wala na sila pakialam sa pangalan. Oo, wala nang pakialam. Basta malay-maleta, di ba? May pera-pera. Pangalan, makakalitan niya. Hindi naman nila Yun lang. Pero biblical speaking, higit pa ito sa ginto at pilak. Having a good name. Kaya merong something better than gold eh. No? Kaya yun. Having a good name is something better than gold. Having a good reputation, di ba? Okay, sa 7:1 na Ecclesiastes, a good name is better than precious ointment. Yeah. Higit pa sa mamahaling pabango. No? Yung mabangong pangalan, parang ganun lang yun eh, no? Ay higit pa sa mamahaling pabango. Yeah, di ba? Kumusta yung pangalan natin? Kumusta yung katauhan natin, ano? Reputasyon natin. Mabango ba o mabaho? Yan lang naman yun eh. Mabago naman nila, kulong nila. Alcohol. Mamahalin. Alcohol. Okay. Sa New Living Translation, a good reputation is more valuable than the most expensive perfume. A good reputation is more valuable, ano? Tulad yung binuhos ng babae, no, sa Panginoon, ano? Mahal yun, ano? Ayon sa mga theologian, 1 year wages yun eh. Ganun kamahal yung pabango na yun eh, no? Kasi pagka yung mabango pangalan mo, humahalimuyak. Tama ba? Opo. Humahalimuyak yung pangalan. Having a good name. Maamoy-amoy ng mga Kaya, anong amoy ng pangalan mo? Pagkarinig pa lang, nagtatago na yung Ano ba yung fragrance ng pangalan mo, di ba? Mahalaga yun, ano? Oo nga, eh, di ba? Anong Di ba? klaseng amoy? Ito yung basura eh. So you must choose a good name daily. You must choose a good name every time. Yan, sabi, no? Kailan? When you open your mouth. Diba? Pipiliin mo yun pag nagsalita ka. Kaya pag sinabing choose, diba? Action yun eh. Wino-work out yun. Tinatrabaho yun. No? Hindi mo kaagad makukuha reputasyon. At hindi mo pwede sabihin, igalang mo ako, respeto niyo ako. Wino-work out yun. Amen. At pagka nakita nila sa iyo, kusa ang respeto. Tama. Kaya obserbahan ninyo yung sarili ninyo kapag kayo hindi kayo nire-respeto. There is something wrong from you. Tama? Wala sa kanila problema. Ang problema sa iyo. Amen. So, kaya when you open your mouth, choose to have a good reputation. Kaya mahalaga yung pag-iingat ng ating mga labi o dila. When you get involved in any activity, diba? So, lalo na pagka merong talagang matinding senaryo, yung unnecessary na mga senaryo, yung hindi mo inaasahan, yung nakakagalit. Di ba? Kaya minsan magpe-pray, nag-pray ka, di ba? Alala niyo may oath pa tayo. Oath.
Oh, may oath yan, ano? Nanunumpa ako, na ganito. Bandang huli, yung nagpa-oath. Di ba? Sila yung nag-left the group. Sila yung mga napikon, kumbaga. Tama ba? Biro mo. Kaya, magkakasubukan talaga ng tatag ng pananampalataya. Pagka pumapasok ka sa risky na sitwasyon. Diba? Ano ba, sasabunutan mo ba? Sampalin mo ba? Mumurahin mo ba? O, di ba? Ganon yun eh. Hindi magkakasubukan yan kapag maganda yung senaryo. So, when you make a friend, di ba? Yung pagpili ng kaibigan, mahalaga po yan. Di ba? When you set out on a project, okay? So, Roman number 6, God is the business. God is in the business of changing our names. Yun, ganda yun. Trabaho pala ni Lord yun. Hindi ikaw, no? Changing your name or your reputation takes a long time. Amen? But with God's help, it can be done. Medyo, di ba? Matagal yan. Proseso yan. Yung babaguhin kayo, mababago. Di ba? Pero walang imposible kay Lord. Tama ba? Letter A, if you have had a bad name or reputation, you do not have to live with it forever. Hindi yun ang plano ni Lord, ano? Pagka meron kang bad reputation, no? Or bad name, gusto yan, papalitan talaga ni Lord yan. Una, Jacob. Ang pangalan ng Jacob, ibig sabihin, deceiver. Became Israel. Ano ibig sabihin ng Israel? Prince of God. Oh, di ba? Gumanda, matindi, Prince of God, ano? With one touch from the Lord. Oh, si Sarai, contentious, became Sarah. Ano ibig sabihin ng Sarah? Princess. Oh, di ba? Prinsesa. Kaya pala Princess Sarah. Kaya pala meron. Princess Sarah. Pala na Princess Sarah. Ang pala kinuha talaga yun. Hindi pala ibig sabihin ng Sarah, Princess. Princess Sarah. Alam kaya nang gumawa ng ano, no, di ba? Princess Sarah. Na ibig sabihin ng Sarah, Princess. So, when she put her trust in the Lord. Letter B. In many cultures, when people become Christians, they change their name. Di ba yung mga Koreano, may mga English name na sila, no? Oo, di ba? May Korean name, merong bagong pangalan. So, saan na tayo? Letter C. Letter B. C. Number 1, Saul became Paul. His name Saul heard his testimony. Saul. Joses became known as Barnabas, na tinatawag na son of comfort. So, siya pala yun, ano yung kasama ni Paul? Si Barnabas. Yung nagbenta. Tama ba? Okay. Yun ang unang nagbenta ng mga ari-arian. Naging ano, naging tanyag yung pangalan niya, di ba? Kaya ginaya naman ng mag-asawa. Kaya lang namatay. So, he was actually named by others. Ano? Yung mga tao nagbibigay ng pangalan, ano? Una si Lord, yung iba yung mga tao. Letter C, every believer has the power of Christ, power in Christ, to change their name. Every believer. You do not have to be Jacob or Sarai anymore. Amen ba? You can be a prince or princess of God. Amen? Nothing is impossible with God.
Roman number 7, your name ultimately is a memorial or a monument. Memorial or monument. The Hebrew word for name comes from a word that means memorial or monument. Proverbs 10:7, the memory of the righteous is blessed, but the name of the wicked will rot. Nabubura. Diba? Naglalaho. Pero yung alaala ng mga matuwid, no, ito ay pinagpalang lubos. Letter B, Alexander the Great understood the legacy of a name. The story is told of a soldier in the army of Alexander the Great who was brought before the great world conqueror for court martial. Meron daw isang istorya ng isang soldier na dinala kay Alexander the Great. Niya po. At hahatulan. When the emperor had listened to the charge and the evidence, he turned to the soldier facing condemnation and said, "What is your name?" Sabi ni Alexander the Great. Anong sagot niya? "Alexander." The reply, pag ginaya yung pangalan ni Alexander, Again, the emperor questioned, "What is your name?" Inulit niya yung tanong. "Ano ba pangalan mo?" And a second time, the soldier answered, "Alexander." With a cry of rage, the emperor roared, "I say, what is your name?" Galit na siya. "Inuulit ko." Galit na yun, ha? "Ano pangalan mo talaga?" So, and when the soldier answered the third time, Alexander the Great general angrily replied, "You say your name is Alexander? You are found guilty of your crime as charged, and now you must pay the penalty. Either change your conduct or change your name." Kinukwento, di ba? So, dapat baguhin mo ang ugali mo, no? O baguhin mo pangalan mo. For no man, ito para kay Alexander, no man can bear the name of Alexander, my name, and do the things that you have done. Yabang mo, Alexander ang pangalan mo, ginaya mo pa pangalan ko, Walang kukuha ng pangalang Alexander. Tapos lihis naman ang iyong ginagawa. So, when you put the name of Christ into our life, and at the same time, lihis ang buhay mo. Guilty, no? Para kay Alexander the Great, guilty ka Ganda ng pangalan mo. Alexander ang pangalan mo. Pero yung reputasyon mo, iba. Yung buhay mo, iba. Tingnan yan sa mga Kristiyano. Christian tayo. Dala natin ang pangalan ni Kristo. Amen? Pero, kumusta yung buhay mo? Pag pinag-usapan pa buhay mo, baka naman hari ka na sablay. Conclusion. What does your name mean in the business community? On the job, in your neighborhood, ito yung hamon. Di ba? Sino ka sa community? Anong impresyon ng tao? Mga tao. Letter B, it means what you have made it to mean. What you have made it to mean. Have made it to mean. You can have the name of one who lives and yet not have the life that goes with it. No? Like for example, yun nga, Alexander din ang pangalan. Have made it to mean. Okay? We all have a name to live up to. We all have a name to carry. The name of our Lord
Jesus Christ. Lahat tayo, may dala-dala tayong pangalan. No? Pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya every time na sablay ang buhay mo, ang lagi sinasabi ng mga tao, Kristiyano ka pa naman. Pastor ka pa naman. Ha? Ang nagiging impression nila, bumabase sila sa ugali mo. Tama? Sa reputasyon na meron ka. So, sabi po ng Revelation 3:1, I know your works, that you have a name, that you are alive, but you are dead. Revelation 3:1. Alam ko mga ginagawa mo. No? No? May pangalan ka. No? Pero akala mo buhay ka. But in reality, patay. Di ba? Letter C, we must choose a good name. How do you want to be remembered? Paano raw po na ikaw ay gusto mong alalahanin ng mga tao? Letter D, God promised Abraham that he would make his name great. Amen? And he would make him a blessing. He wants to do the same for you. I will make your name great. No? And you will become a blessing. Yung promise ni Lord na yon, pwede mangyari sa iyo. Amen? To become your name great. Yung maging bantog ang pangalan mo. Amen? Yung ikaw ay maging daluyan ng pagpapala. Paano nangyari? Kasi sumampalataya si Abraham. Sumunod siya sa utos ng ating Panginoon. Amen? So, that's all. Thank you for your time. Di pa tapos ang Diyos. Di ba? Kaya kung ano impression ng tao sa inyo, pag negative, this is a proper time for you. No? Choose a good name. Amen? When you choose a good name, wino-workout po yan. Tinatrabaho po yan. Amen? That's all. Okay. So, break muna tayo at mamaya ay another subject, Project Apollos. 5 minutes.